Bagaman humaharap pa rin ang mundo sa matinding pagsubok dulot ng COVID-19 pandemic, ay hindi pa rin napigilan at patuloy ang masiglang paglilingkod ng mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Bago isailalim sa MECQ ang lungsod ng Cebu noong Agosto 1, 2021, ay patuloy sa paglulunsad ng mga aktibidad ang mga kapatid sa lokal ng Cebu City. Patuloy na dinadalaw at kinukumusta ng mga may tungkulin sa kapisanang Kadiwa at Binhi ang kanilang mga nasasakupan. Sinisikap ng mga may tungkulin na linggo-linggo silang nagdadalaw nang sa gayon mapaalalahanan at maakay pa nila ang mga kapatid sa mas aktibong paglilingkod sa loob ng iglesia. Naglulunsad rin ng mga aktibidad ang mga may tungkulin sa kapisanang Kadiwa sa layuning mas mapasigla pa ang mga kapatid sa pakikiisa. Isa sa mga inilunsad rito ay ang Kadiwa Physical Fitness. Sa aktibidad na ito ay isinagawa nila ang ilang pag-eehersisyo at naging bahagi rin ng kanilang aktibidad na ito ang pagbibigay ng munting regalo sa pinakamaliksing kalahok. Ang iba pang mga aktibidad na isinagawa ay ang INC Give Back to Frontliners kung saan namahagi ang mga may tungkulin sa kapisanang Kadiwa ng mga pasugo sa kapulisan ng PNP Station 2 sa Osmeña Boulevard, Cebu City. Nagbigay rin sila ng gawad ng pagkilala at munting regalo sa pagkilala sa kanilang kagitingan at kasipagan sa kabila ng pandemyang nararanasan. Hindi rin nalimot ng mga kapatid sa kapisanang Kadiwa na magsagawa ng clean-up drive sa loob at labas ng compound ng lokal ng Cebu City, nang sa gayon mapanatili ang kalinisan at kaayusan ng kanilang lokal. Isinailalim man ng Cebu City sa MECQ ay hindi naantala ang pagsasagawa ng buwanang pulong ng mga kabilang sa kapisanang Kadiwa via video conferencing noong Agosto 15, 2021. Dito ay tinalakay ang paksang Happy Duties, Giving Appreciation to Church Duties, at ito ay pinangunahan ng kanilang guest speaker na si kapatid na Rogelio Bungabong Jr., Pangulo ng Kapisanang Buklod sa lokal ng Cebu City. Tinalakay rito ang importansya ng tungkulin at paano ito mapapangalagaan sa kabila ng mga pagsubok na nararanasan, lalo na ngayong may pandemya. Nagpayo rin siya patungkol sa kung paano pa mas magiging masigla sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Patunay lamang ito na sa kabila ng kahit anumang pagsubok o suliranin, kahit na may pandemyang nararanasan, ay hindi maitatago ang masiglang paglilingkod at masiglang pagtugon ng mga kapatid sa mga aktibidad na patuloy na inilulunsad ng pamamahala. Mula rito sa lokal ng Cebu City, distrito ng Cebu City, Cebu, ako si kapatid na Jaylin Rosales para sa Iglesia ni Cristo News and Updates.